mo, Sandro, 2013 is a very special year kasi alam mo naman ang mga Pilipino manghilig sa kanin. Yes. Ikaw, kakakain mo pa lang ng 2 Actually, ako pag rice. kumakain ako ng food, ng meal, hindi kompleto pag walang kanin talaga. nga. Feeling ko snack lang siya pag walang kanin. And of course, it is a National Year of Rice. And of course, we are on target pa rin sa pagiging self-sufficient. At Yes. yan ang mapapag-usapan natin ngayong umaga. Kasama ni Ms. Hazel V. Antonio, ang Campaign Director ng National Year of Rice, and si Dr. Marisa V. Romero, ang Supervising Science Research Specialist ng Rice Chemistry and Food Science Division ng Philippine Rice Research Institute. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning. Maybe to start off, baka pwede pag-usapan yung National Year of Rice. Ano po ba itong National Year of Rice? Is this something na bagong kaganapan lang po na sineselebrate natin? Or before pa nagkaroon na tayo ng National Year of Rice? Actually, in 2004, nagkaroon ng International Year of Rice. Pero this year, it's national. Kasi ang goal natin ngayon ay maging self-sufficient beginning this year hanggang and onwards. So, ang National Year of Rice is actually an advocacy campaign. So, President Aquino declared 2013 as National Year of Rice to enjoin everyone sa pag-achieve ng rice self-sufficiency. And how are we doing so far naman po towards achieving self-sufficiency? I believe we are doing good in terms of production and sa consumption rin. Kasi actually, yung National Year of Rice, may campaign siya na merong production aspect and meron din na consumption aspect. So, ngayon kami, dahil yung Department of Agriculture offices yung nag-handle ng production, kami yung nag-handle sa consumption side. Kasi yung bawat Pilipino mayroong magagawa para ma-achieve yung rice self-sufficiency. There are a lot of ways kung paano sila makakatulong. Actually, merong 4. Ayan. So, yung first, ito yung hindi pagsasayang ng kanin. Kasi, according to the data of Food and Nutrition Research Institute, meron tayong nasasayang na 2 tablespoons of cooked rice or 9 grams of uncooked rice daily. So, kung sasama-samahin mo lahat ng Pilipino, noong 2010, ang nasayang natin ay equivalent sa 6.2 billion pesos. Grabe, ang daming kanin, ang daming mo sanang napakain. Yes, actually makapagpapakain sana yun ng 2.6 million Filipinos for a year. So dahil dun sa data na yun, we realize na dapat magkaroon ng kampanya para sa mga consumers, para malaman nila kung ano yung kaya nilang gawin. So yun, so that's simply by not wasting a single grain of rice. And by just getting what you can eat para yun, maiwasan yung pagkasayang. Tapos yung isa pang message actually is para magkaroon, kumain yung mga Filipinos ng rice mix. Ayan, kasi yung National Year of Rice, bukod sa pag-achieve ng rice self-sufficiency, goal din yan na ma-promote yung better health among rice consumers. So, kung kakain kayo ng rice mix, like for example, corn, rice, kamote, rice, banana, ayan, hindi lang kayo makakatulong sa rice self-sufficiency, magiging mas healthy pa kayo. Kasi yung mga ibang nutrients na to ay may nutrients sila na wala sa rice. And of course, yung pagkain ng brown rice, kasi brown rice has higher meal recovery and it's also more nutritious. Okay, so ngayon talaga, really pushing eating brown rice. Ano ba yung benefits na makukuha sa brown rice as opposed to yung white rice? Okay. Brown rice, first of all, I would like to clarify na yung difference ng white rice sa milled rice. Kasi ang white rice, yun yung common na kinakain natin. Ang brown rice, actually, any kind of rice pwedeng maging brown rice. Yung palay natin, pag nag-undergo siya ng tinatawag na dehaling, na tinanggal lang natin yung ipa, yun na yung brown rice. Actually, ang technically correct na word doon ay unpolished rice. Kasi kahit anong klaseng rice, pwedeng maging unpolished rice or brown rice. Sinasabi lang natin brown rice dahil yung kulay nung darak or yung brand na naka-cover doon sa rice, yun yung brown. So, kahit anong klaseng rice, pwedeng maging brown rice. Tapos, ang benefits niya, aside from, alam naman natin na kaya tayo kumakain ng rice ay for source of carbohydrate. Kailangan natin ng energy daily, di ba? Kasi nararamdaman nga natin, pag hindi tayo kumakain ng rice, parang nanghihina tayo. Kasi kailangan talaga natin ng energy. So, any source of carbohydrates, yun yung kailangan natin para sa energy. So, yun ang purpose ng rice. Ngayon, sa brown rice, aside from the carbohydrates, meron ka pang mas mataas na protein, mas mataas na fiber, mas mataas na vitamins, at saka minerals. So, mas masustansya siya kapag nasa unpolished form or brown rice kumpara sa regular na
white rice. Kasi marami ng pinagdaanan na proseso yung white rice. So talagang for every step, nawawalan ng nutrients. Actually, from the brown rice, kapag kiniskis mo siya or yung tinatawag na polishing para makuha natin yung puti na rice, halos lahat ng sinabi kong nutrients natanggal na siya. na. So ang natitira na lang sa white rice ay carbohydrates at konting protein. Yes. Kaya kung iisipin natin, kaya yung darak, natatanggal sa brown rice, actually yun yung ibinibigay natin sa mga hayop for their feeds. At kasi source of So, nutrients. kumbaga sa kanila yung nutrition. Nasa kanila yung nutrients. yung basura. Oo, ibigay natin sa kanila yung nutrients. Sa atin gusto natin maputi lang, pero actually yung Yes. nutrients ay nadoon talaga I guess sa... important rin na malaman ng mga viewers. I guess yung tendency, iniisip nila, yung brown rice, Yung madumi. oo Parang nga, ganun. hindi maganda yung Tingin palagi, quality. oo. Yeah, unfortunately, mga Filipinos talagang mahilig sa maputi. Kahit sa tao, sa skin, palagi tayo nagpapaputi. So, sa rice, gusto rin nila mas maputi kasi ina-associate nila yung kulay ng rice sa poor quality. Lalo na yung pag na-store na siya, nagiging brown. Pero ito, different kasi naturally brown yung kulay. In terms of sa brown rice, sasabihin natin mas makulay, mas masustansya, Masustansya. mas maganda siya. Pero ito po ma'am, kasi ikaw Carla, di ba, sabi mo, meron ka pang mga tinatawag, mga black rice, red rice. Yes, Ito ako po lahat po pinakain ko ay, talaga. yun nga ito po ay iba-ibang klase ng mga unpolished na rice po. Ano naman po yung, kumbaga, iba't ibang, yung mga differences po nila, may dagdag nutrients pa yung kung red, kumpara dun sa black, kumpara dun sa brown. Ano po ba yung mga ano nito? Oo. Yung iba hindi familiar na meron palang mga, yung sinasabi mong black rice, red rice, yun yung nasa category ng pigmented or colored rice. Actually, itong mga may kulay na rice, aside from do sa mga sinabi ko nutrients na makukuha mo sa white rice, at saka kung nasa unpolished form din yung mga black rice at red rice, yun din yung makukuha mo nutrients. Pero aside from that, meron kang mga additional antioxidants na present doon sa ating mga may kulay na rice. So kahit sa mga gulay, mas makulay, mas masustansya. Kahit sa rice, ganun din. Mas makulay siya, mas marami kang masustansya makukuha. Okay, so parang just to wrap up our conversation, let's talk about yung mga upcoming events for the National Year of Rice. What can the people expect? Actually, this coming National Heroes Day, meron kaming events sa Trinoma. So doon magkakaroon ng fashion show, ng mga bagong advocacy shirts, launching ng new songs, and launching ng songwriting competition. Plus may exhibit din doon para mas malaman nila kung paano sila makakatulong ma-achieve yung rice self-sufficiency. And by November, invite ko na rin sila na mag-join doon sa National Run for Rice. So ito, kahit nasaan ka pang probinsya or lugar, pwede kang mag-join kasi meron namang designated na running areas. Ayun. So, yun. And yun, just to wrap up, sana everyone would support the National Year of Rice. So actually, ito naman ay para ma-achieve natin sama-sama yung rice self-sufficiency. So they can, ayun nga, hindi sila magsasayang ng bigas, kumain sila ng brown rice, one of our major messages, rice mixes, and of course, to value our farmers more, just to thank them and to value their produce. All right. Okay, thank you so much. Once again, that was Hazel V. Antonio, ang campaign director ng National Year of Rice 2013, and Dr. Marisa V. Romero, ang supervising research specialist from the Philippine Rice Research Institute. Yes, maraming salamat po sa inyong Thank panahon you. ngayong umaga. Thank you so much.